Lyco talk, strong in faith. We're not just a flock. Behind God's love, fight the good fight. Standing strong, we embrace the light. Lyco talk, never lost. In truth we walk. Isang makabuluhang tanghalian ng araw ng Biyernes. So welcome po muli dito sa munti nating programa, Lyco Talk, at ating pag-uusapan yung mga magandang paksa sa ating pananampalataya. Ang paraan ng pagsamba ay itinalaga ng Diyos. Ang Diyos yung nagdisenyo dito, hindi ng tao. Sa lumang tipan, malinaw na ang Diyos mismo ang nagtakda. Siya mismo ang gumawa ng pamamaraan, no? Kung papaano siya dapat sambahin. Bilang pagpapatunay, pasyalan natin yung Exodo 30, 33 to 38. No? Magbubukas tayo ng Biblia. Sinabi ni Yahweh kay Moses, kumuha ka ng magkakasindaming pabango ng estakte, onis, galbanyo at purong insenso. Next, paghalu-haluin mo ito at gawing insenso tulad ng ginawa ng mahusay na manggagawa ng pabangong inasinan, malinis at banal. Nakikita ninyo yung mga ginagamit sa simbahan, no? Noon pa man, lumang tipan po ito, Exodo po ito. Sino ang nagbibigay ng tuntunin nito, ng direktibang instruction? Ang Diyos. Kay ninyo sinasabi kay Moses. Sino nagsasalita? Si Yahweh. Para saan ang sinasabi? Para makagawa si Moses ng pamamaraan na kapag ginawa niya ay ito'y bahagi ng kanyang pagsamba. O ano pa? Instruction ng Diyos sa kanya? Dikdikin mo ng pino ang kaunti nito at ilagay sa harap ng kabanantipan sa toldang tipanan. Ituring mo itong ganap at sagrado. Kaya nga, wag ninyong gagayahin ito kung gagawa kayo ng insenso. Sabi niya, wag ninyong gagayahin ito kung gagawa kayo ng insenso sa pansariling gamit. No? Kaya wag tayong mag-imbe-imbento na meron din kayo, meron din yung iba. May layunin yan. Wag ninyong gagayahin ito kung gagawa kayo ng insenso na pansariling gamit. Aariin ninyong ito'y bukod tangi para kay Yahweh. O ano pa? Last, ititiwalag ang sino mang gumamit nito bilang pabango. Yan yung mga sacramental noon, no? Makikita mo mismo. Ang Diyos na mismo ang nagsabi po niyan. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng instruksyon. Kasama sa itinalaga ng Diyos ay ang pagkakaroon ng pari. Yan pang magsagawa ng mga banal na bagay na kinakailangan sa pagsamba. O doon pa lang sana magkakaroon tayo ng malinaw na kaisipan na yung ultimong mga lahat ng bagay na nakikita nyo sa simbahan, mga ginagamit ng pari, yan po ay hindi basta naisipan lang. Yan po ay pagpapatuloy ng mga bagay na inutos mismo ng Diyos. Kung hindi niya inutos yan, hindi tayo mag-iimbento. Sapagkat hindi ituturing ng Diyos na banal ang mga bagay na inimbento lang natin at hindi galing sa kanyang utos. Diba? Maliban na kanyang binigyan instruction at sinunod mo, doon nagkakaroon ng consecration at nagiging banal yung bagay na yon. Yung sa lumang tipan, patungkol pa lang yan pinapakita natin sa mga gamit. Sa lumang tipan din, ang mga pari ay itinalaga ni Yahweh. So may pari pa, even sa lumang tipan. Ang mga pari, sino nagtatalaga mga kapatid? Si Yahweh. Bibigyan ko kayo ng sinaunang halimbawa. Punta pa rin tayo, huwag tayo alis sa Exodo. Exodo 28:1. Titingnan natin to Muli, i-contextualize natin Hindi po natin ito bibigyan ng sarili nating pakahulugan, ni hindi natin bibigyan ito ng sariling haka-haka kung ano ibig sabihin, kundi i-contextualize lang natin
ating iisipin yung talagang naganap sa mga pagkakataong ito, may nagsasalita ang Diyos. Ang kausap niyang leader ng kanyang kawan na balak na iligtas ng mga panahong iyon, si Moses. Pero may kapatid siya, si Aaron. At ang mga anak niyang sina Nadav, Abihu, Eleazar at Itamar. So may purpose si Yahweh dahil pinatawag niya itong mga anak ni Aaron. Ano yung purpose niya? Ibukod mo sila sa karamihan ng mga Israelita upang maglingkod sa akin bilang mga pari. Ngayon, ang Diyos nagsasalita. Sa palagay po ba natin dito sa ating binabasang ito ay maitatanggi natin na sa tunay na pamamaraan ng pagsamba na ang Diyos mismo ang nagbibigay ng malinaw na instruction, ayaw niya ng pare? O wala sa hinagap sa isipan niya na magkaroon ng pare? O doon pa lang nag-i-establish na ang Diyos na kinakailangan sa isang uri ng pagsamba mayroong namumuno at yun ang tinatawag na pare? Diba? Sa lumang tipan pa lang po tayo. Para ating maging malinawan at hindi maging malayo ang ating kalooban sa mga pare na ang nakikita na lang natin ay para bagang sila'y natatangi na kapag nakikita natin na ang mga tao, mga faithful na umaatin sa simbahan, pag nakita si Padre, tuwan-tuwa. Ay Padre, pa-bless, bless ka kay Padre. Nagsimba na, pupunta pa sa sacristy, no? Bless ka kay Padre. Yung mga iba naninibugho, mga hindi Katoliko, ano ba yan? Diyos ba yan? Tapos, sasabihan pa natin ng kasalanan. Pwede naman dumirekta sa Diyos eh. Di sana hindi na sinabi ito. Hindi na sinabi ni Yahweh to kay Moses at pinatawag pa si Aaron. Direkta na kayo sa akin. Wala akong pakialam kay Aaron. Wala akong pakialam sa kanyang mga anak. Pero sabi, ibukod ninyo yan upang maglingkod sa akin. May purpose, kaya yung pari po, isa pong panawagan, isa pong bukasyon, isang panawagan ng Diyos. Kaya yung mga tumutugon na ating kaparian, yan po ibig sabihin, tinawagan sila, minarapat ng Diyos dahil sila ay pumasok sa bukasyong iyon. Lumang tipan pa lang po yan mga kapatid na gusto ko sana ay maunawaan natin at maibaybay. No? Ang buong angkan po ng Levi, ay itinalaga sa mga gawaing pangtemplo. Hindi maaaring ang sino man ay basta-basta lang magsamba ayon sa sarili nilang paraan. Yung mga Levita, mga Levi, mga kapatid, sila kasi, lalo yung mga anak nga ni Aaron, sila yung natatangi na nakatalaga na nasa lupon. Sabihin na natin nasa lupon o ministry ng pangangasiwa sa mga bagay sa simbahan. Hindi pwede yung iba. Kasi kapag hindi ka authority dyan, hindi ka nararapat humawak sa mga bagay na dapat ibinubukod. Hindi ka inutusan. Punta naman tayo sa ikalawang Samuel 6:6-7. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Noon di namatay si Uza sa tabi ng kabanantipan. Tingnan natin, para ma-contextualize natin at hindi lalabas na parang nag-cherry picking lang tayo at kumukuha tayo ng bagay na ipapalabas natin na may kaugnayan do sa sabihin natin. Ito isang sample ng pag-contextualize mga kalaiko para maintindihan natin na may pinupunto talaga ang Diyos dito at hindi natin dinadampot na ito. Ito sakto to Sakto to doon sa paniniwala na kinakailangan na magamit ko upang ang makakapakinig na ito dahil sa nabasa ay agad-agad na pwedeng mapaniwala. Pero kung hindi natin i-contextualize, iba pala yung ibig sabihin nung talata na ating kinangkong. Basahin natin sa 1, tuloy-tuloy natin. Pagkatapos ito muling tinipon ni David ang mga piling kawal ng Israel, may 30,000 kalalakihan lahat. Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale, Juda upang kunin ang kabanantipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na naluluklok sa ibabaw ng kerubin.
Kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab doon sa burol at isinakay sa isang bagong kariton na inalalayan ng dalawang anak nito na sina Uza at Ahio. Si Ahio ay nauna sa paglakad sa kaban. Ngayon, si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. Sila umaawit sa saliw ng mga lira, kudyapi, tamburin, kastanyeta at pompiyang. May event noon. Nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natalisod ang mga baka kaya't hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Noon din namatay si Uza sa tabi ng kaban ng tipan. Mantakin niyo yun. Kasi si Uza hindi authorized. Kaya kahit na ang gusto niya ay ma-save lang, pero ganun kabanal, no? Hindi ka karapat dapat humipo niyan, ay talagang hindi ito kalulugdan ng Diyos. So bilang karagdagan mga kalayko, ano ba talaga ang ikinagalit ni Yahweh? Nasukat na ikamatay nitong si Uza na ang tanging layunin naman ay para lang na pagmalasakitan yung kaban ng tipan na baka mahulog. So may malinaw na utos ang Diyos kung papaano dadalhin ang kaban ng tipan. Ayon po sa Bilang 4:15, ang kaban ng tipan ay dapat lamang buhatin ng mga Levita, mga Levites, mula sa angka ni Kohat. Sila lamang ang nakatakda na bumuhat doon, gamit ang mga pingga na ipapasok sa argolya sa gilid ng kaban. Yun ang makikita natin, no, kapag may prosesyon tayo dito sa ating pananampalataya, no? May mga event na ating ipinuprosesyon yung mga santo. Sa Angono marami yan, tawag yan, may pingga, may argolya, binubuhat yan manually. So doon nagmula po yun. So mahigpit yung babala. Huwag itong hawakan upang hindi mamatay. Yan po ay nasa aklat ng Bilang 4:15 at Bilang 7:9. Kahit ang mga Levita mismo na itinalaga na para magdala nito ay hindi maaring direktang humawak. May ginagamit pa po. Gamit ang mga pingga, kung tawagin. Kaya't mali na ikarga ito sa kariton na gaya ng ginawa ni Uza at ng iba, sapagkat hindi iyon ang iniutos ng Diyos sa unang Kronika 15:13 hanggang 15. So ang kilos ni Uza ay paglabag at pagwawalang galang sa kabanalan ng Diyos. Ang kaban ng tipan ay tanda ng presensya ng Diyos mismo sa Israel. Ang paghawak dito ng sino mang hindi itinalaga ay hindi simpleng paglapastangan lamang, kundi isang pagpasok ng makasalanang kamay sa isang bagay na lubos na banal at hiwalay para sa Diyos. Kaya kahit po yung ating magandang layunin, hindi po talaga pwedeng gawing dahilan yun upang baliwalain ang malinaw na kautusan ng Diyos, katulad nung kung paanong inuutos niya ang pamamaraan ng kung paano ang tao ay marapat na manambahan. Kaya kung ating babaliin ito at magkakaroon tayo ng sarili nating uri ng pamamaraan ng panambahan na hiwalay, taliwas, salungat doon sa inutos ng Diyos, ay wag nating asahan ng Diyos ay sasang-ayon at malulugod sa pamantayang tayo bilang tao ang siyang nagtatag ng sarili nating panuntunan o pamantayan. Ikatlo, ito ay aral sa paggalang ng kabanalan. Ang nangyari kay Uza ay hindi dahil walang awa ang Diyos, para ang higpit ng Diyos, ang lupit ng Diyos, di ba? Kundi bilang matingkad na paalala sa buong Israel na ang kabanalan ng Diyos ay hindi maaring lapitan ng may sariling paraan o pagpapasya. Hindi ito simpleng aksidente. Ito ay pagsuway na itinalagang paraan ng Diyos at pagpapakita na sa kanyang presensya, walang puwang ang pag-aakalang alam ko ang mas mabuti. Di ba? Ikaapat, ang malalim na aral para sa atin ngayon
Ngayon, sa ating kapanahunan, sa bagong tipan, ipinapakita nito na hindi tayo makakalapit sa Diyos sa ating sariling paraan, sa ating sariling haka-haka, sa ating sariling style, sa ating sariling kagustuhan, kundi sa paraan ng kanyang itinakda, malinaw na binigay na panuntunan pamamaraan. At ito ay sa pamamagitan lamang ni Kristo at ng mga sakramento na naroroon sa tunay na simbahang itinatag ng ating Panginoon. Hebreo 9:11-15. Ang magandang intensyon ay dapat laging nakaayon sa tamang paraan ayon sa Diyos, sapagkat hindi nagiging pagmamalaki po yan o presumption, pagyayabang, no? Yan ang dahilan kung bakit nagsisintir yung mga albularyo na maganda na atensyon ko, nagpapagaling ako, gusto kong makatulong, pero pag sinabi ng Diyos sa simula pa lang, bawal manawas, bawal yung mga gawaing ganyan, no? Eh pag nagpapatuloy pa rin natin, yun ang tinatawag nating presumption, sariling pag-aakala, nakala mo tama, pero sa paningin ng Diyos, mali. Kaya nga, nang nangyari kay Usa, kapag ang tao ay lalapit sa Diyos nang walang pagsunod, sabi ko na sa inyo, obedience matters, obedience counts, no? Kung walang pagsunod sa kanyang itinatag na kaayusan, ito ay insulto sa kanyang kabanalan. Ito po sa sanggunian ko na kinuha sa bilang 4:15. Babala sa mga Levita na huwag hawakan ng kaban. At tingnan po ninyo sa unang Kronika 15:13-15. Pag-amin ni David na mali ang kanyang ginawa dahil hindi iyon ayon sa utos. At maging sa aklat ng Hebreo sa bagong tipan 12:28-29, sambahin natin ang Diyos ng may paggalang at takot sapagkat ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. So yung karagdagan lang dun sa nangyari kung bakit namatay si Usa dahil sa paghawak niya sa bagay na itinuturing na banal. Kaya pag sinabi ng Diyos na marumi ang isang bagay at bawal ang humipo man lang, iyan ay kasalanan talaga. Huwag natin sasabihin na hindi, may purpose ako eh. Gusto ko lang naman makatulong. Gusto ko na lang naman kasi nahihirapan siya, ako ay may kaloob ng ganito. Pag sinabi ng Diyos, mali yan. Kahit ang purpose mo, akala mo lang makakabuti, pinangungunahan mo ko, gumagawa ka ng sarili mo at akalain mo na ginagamit kita. Halimbawa, inakala mo ay ikaw ay hinirang ko upang manggamot, sinasabi ko na bawal yan. Bawal yung mga albularyo, bawal yung mananawas, bawal yung mangkukulam, bawal yung mga yan. Yan ang mga dahilan kung bakit ang lahat ng pinupuntahan yung bayan ay tinataboy ko na sila palayo sa inyo. Kayo lapit pa rin kayo ng lapit. Pag sinabing bawal, marumi, bawal. Ngayon pag sinabi ko naman na malinis, huwag hahawak ang sino pa man dahil may karapat-dapat lang ang dapat na humipo nito. Ngayon, punta naman tayo sa bagong tipan. Lumang tipan naman yan. So, ano namang kinalaman? Ayan ba ay pinagpatuloy sa bagong tipan? Sabihin na natin may pari sa lumang tipan. Pari talaga yon. Accepted, ginusto ng Diyos yon. Ibig ba sabihin pag bagong tipan, hindi na gusto ng Diyos ang pari? Sa bagong tipan, si Kristo po. Si Kristo mismo ang dakilang pari at siya yung nagtatag ng banal na pagkapari. Ang pagkasaserdote, yung pari po yung tawag po niyan ay saserdote. Yung pagkasaserdote ni Jesus ay hindi ayon doon sa lahi ni Levi. Kasi mga saserdote silang tinawag ng Diyos mismo doon sa lahi ni Levi, kundi ito ay ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Si Melchizedek isang hari at isang pari na talagang walang makikita sa Biblia na pinagmulan nito, pero doon nakaugnay yung pagiging pari ni Jesus na ating Panginoon. Merong na specific lang na verse na gusto kong bigyan ng patunay para masabi natin na si Jesus mismo ay ang pari ayon sa pagka-pari ni Melchizedek. Tunghayan natin sa aklat ng Hebreo 5:6, no? Sinabi rin niya sa ibang kasulatan, sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek.
tingnan natin, ay atras natin kung para malaman natin kung si Jesus nga ito. I-contextualize uli natin. Maganda yung nababasa natin para nagkakaroon tayo ng idea. Ito. Nakalagay po dito. Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Malinaw, no? Noong araw, sa bagong tipan na to hindi na lumang tipan yung pinag-uusapan natin mga kalayko. Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Malinaw, biblically speaking, makikita natin dito, word for word, na ang tungkulin ng pari na pinili mula sa mga tao ay upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. So, yung paglilingkod ng mga tao, tayong mga karaniwang mananampalataya, ay hindi magiging lubusan at ganap na magiging katanggap-tanggap sa Diyos unless yung ating paglilingkod ay ating binubuklod sa isang pananampalataya na ating pinapasailalim sa pamamaraan ng gusto ng Diyos sa pangunguna ng mga pari na itinalaga sa Kanya. That's why may pari. Yung paglilingkod mo diretsong ganon, hindi yan ang way ni God. Meron siyang pamamaraan kung paano dinesign. Kaya ang pari ay nariyan upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao, sa benepisyo ng mga tao. Kaya nga noon sa panahon ng mga pagbabayad ng sala, kapag ang pari hindi karapat-dapat, yan po ay mga namamatay, no? Kaya may mga tahikal ang kanilang mga paa upang doon sa dakong lugar ng kabanal-banalan ay mahandog doon kung masumpungan na hindi karapat-dapat mamamatay. So ganun po, binibigyan ko lang kayo ng idea. So siya ang nag-aalay ng mga kaloob, mga handog para mapatawad ang mga kasalanan in atonement for our sins. So may kasalanan ako. Lord, patawad. Kahit magkabali-balentong tayo dyan, kung hindi yan ang pamamaraan ng gusto ng Diyos kasi may proseso ako. Kahit naman ikaw di ba? Magrereklamo ka halimbawa sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. Tapos tayo ay dedirekta, hindi kayo honor. Pinakala, magreklamo ka muna sa barangay, mag-file ka ng ganto, ng ganyan, may proseso upang makarating doon sa gusto mong hinaing. May due process, kumbaga. Ang Diyos din may tinatatag, lalo't higit ito'y mahalaga sa Kanya, may proseso upang ikaw ay maging kalugod-lugod sa Kanya. And it takes ng buong pagpapakumbaba. It takes humility. Bakit? I will submit to the will of God. Kung ito yung gusto mo, sige. Kailangan ng pare, sige. Mag-aalay tayo kasi ang alay nito ay buong bayan. Ihahandog ng pare noon yan. Nilalagay doon sa dakong kabanal-banalan at doon ay nagkakaroon sila ng ritual na ayon sa inutos din ng Diyos. So siya ang nag-aalay ng mga kaloob. So may alay. So may pare, may alay at ang purpose ay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So kung walang pag-aalay, hindi ito suhol, kundi ito yung binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para mapatawad ang ating kasalanan base sa antas ng ating kakayanan na magpakumbaba upang sumunod. So tuloy natin sa 5:2. Nadarama niya ang kahinaan ng mga mangmang at ng mga naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina ring tulad nila. Tuloy natin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y mag-alay ng handog. Hindi lamang para sa mga kasalanan ng iba, kundi para sa kanya ring mga kasalanan, yung mga pari. Mahina yan, no? Pero kinakailangan ang handog na ito para sa kapatawaran ng lahat. So ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaring makamtan nino man sa kanyang sariling kagustuhan. Ito
Mahalaga yan. Ang karangalan ng pagiging punong pari ay hindi maaaring makamtan ng kahit sino man sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kanila tulad ng pagkapili kay Aaron. Kaya wag tayong magde-declare na ako din ay priest, na ako din ay bahagi ng pagkapari. Kung dineclare mong pari ka, o sige, pumasok ka sa proseso, sa bokasyon ng pagkapari, at na tingnan natin, i-discern mo ang sarili mo, kung tama nga bang bokasyon niya, magtutuloy yan kung yan ang kalooban ng Diyos. Pero kung hindi ka pinili ng Diyos, huwag kang lalabas at tatayo ka ng sarili mong kapilya at ikaw de-declare mo bilang punong saserdote o ikaw ay guro o ikaw ang pinaka-leader nang itatayo mo na kung saan ikaw ay halos kinikilalang saserdote o pare o leader. No, tuloy natin sa 5.5. Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya ay pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak mula ngayon, ako na ang iyong ama. Sinabi rin niya sa ibang kasulatan, doon din sa kasulatan na nagpapatunay patungkol sa ating Panginoon na ikaw ay pari. Si Jesus ay pari. Pari siya ng walang hanggan, magpakailanman. Hindi napuputol ang termino na after certain years ay okay, tapos na ang bokasyon ko sa pagkakapari, no? Ito, pari magpakailanman ayon doon sa sinasabi nating pagkapari ni Melchizedek. Ito po sa awit na ito, tingnan po ninyo, si Yahweh ang nagsasalita. Si Yahweh ay may pangako at kanyang sinabing hindi magbabago. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ulitin ko, tinutukoy dito yung kanyang anak, ang ating Panginoon. Si Yahweh ay may pangako at kanyang sinabing hindi magbabago na talagang upang maging kalugod-lugod ang mga handog natin, kinakailangan merong paring kumakatawan at sa mga pagkakataong iyon ng mga panahong ito na binabanggit ito, na isinulat na itala ng mga pagkakataong ito, si Yahweh ay nagsalita. Sinabi niya sa ating Panginoon, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Tanong mga kalaiko, no? Aanhin ng ating Panginoon yung titulo na magpakailanman kung hindi ito magkakaroon ng kapakinabangan o kabuluhan sa ating kapanahunan ngayon? What is it? Na kung ikaw ay saserdote o priest, okay, title mo yan. Pero bakit kinakailangan magpakailanman? Dahil may purpose ang pagiging pari. At ang purpose na ito ay ginagawa ng ating Panginoon magpakailanman. Ibig sabihin, siya pa rin na sa pamamagitan ng ating Panginoon, ang ating mga kasalanan ay napapatawad. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, di ba? Ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay na walang hanggan. Siya, sa pamamagitan niya, the atonement of our sins. Si Jesus yun eh. Yan ang tatanungin natin, si Jesus yun. Di Jesus tayo, siyang pari natin. Anong kinalaman ng mga pari ng mga iba? O yan, doon tayo papasok mamaya. Maintindihan natin kung paano nagkakaroon ng malinaw na kaugnayan to, mga kalaiko, no? Makita natin si Kristo po ay hindi lamang pari kundi tagapagtatag ng bagong tipan. Magpakailanman di ba? Luma hanggang bagong tipan kasi doon siya nagtatag ng kanyang pagkapari sa pamamagitan ng kanyang banal na sakripisyo sa krus. Siya yung naghahandog, siya pa yung handog. At ipinasan niya ito sa mga apostol. Gusto niyo mapatunayan na ipinasa? Ano ba yung ini-institute ng ating Panginoon ng mga sandaling ito na sinasabi niya, ako ang pari, magpakilaman? Yung banal na misa, the institution of Holy Eucharist. No? Tingnan natin sa Lucas 22:19. Bagong tipan tayo, aralin natin sa bagong tipan. Lucas 22:19, mga kapatid. Dinampot din niya ang tinapay
At matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Eto na. Eto na. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Kung ang layunin natin ay alalahanin ang ating Panginoon, ano sinasabi niya sa kanyang mga alagad, anong instruction, ako lang ang gagawa nito. Ako lang. Pero hindi, sabi niya, para alalahanin niyo ko, gawin niyo ito. Huwag kayong gumawa ng ibang bagay at sasabihin niyo, Panginoon, ginagawa ko ito para mapansin mo ko na malaman mo ito yung pamamaraan ko na inaalala kita. Kaya ito ko, kita mo 'di ba? Ang galing kong umawit, sumayaw, pumalakpak, bumalentong, magkastila, mag-inchik, kung ano-ano pa man. Inaalala kita, Lord. Hindi, 'di ba? Pero hindi natin sinasabing masama yan kung parte ng iyong pagpapahayag ng pananampalataya at pag-ekspresyon ng iyong pagmamahal, pero meron tayong tinatawag na pinakamataas na uri ng pananambahan at pagsamba at iyon ang banal na misa na ini-institute ng ating Panginoon sa panahong ito na ating nababasa sa Lucas 22:19. The institution of Holy Eucharist. Kailan ba nangyari ito? Panahon ng kanilang sinaselebrate yung Paskwa, the Passover, na kung saan inaalala ng mga Hudyo noon ang kadakilaan ni Yahweh dahil sila iniligtas noon. Ngayon sinasabi niya, tipan yun, di ba? Ngayon ito na yung bago. At hindi lang basta bago, walang hanggang tipan. Pag sinabing tipanan, hindi walang putulan to. Ba't ayaw yung pumasok doon sa tipanan na ito para yung handog na inyong iaalay ay hindi maging parang sapalaran? May pamamaraan. Ito ang aking pamamaraan na ginagawa ayon sa instruction ng Ama na aking itinuturo sa mga apostol. Ganito yan, di ba? Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Malinaw po? So naglagay siya ng mga matatanda sa bawat iglesia. Ito naman kung papaano nagtalaga ng mga obispo, no? Ang mga apostol ay nagtalaga ng mga obispo pari sa bawat lungsod. Paano? Yan, unti-unti na makikita na natin kung paanong sa pamagitan ng ating Panginoon nagtatalaga na siya. Puntahan natin syempre bagong tipan, yung panahon na wala na ating Panginoon at ang kumikilos na yung kanyang mga alagad, at ito'y makikita natin sa Aklat ng Gawa 14:23. Tingnan natin sa Gawa 14:23. So malinaw at hindi natin pwedeng alisin ito sa katotohanan kung tayo ay kapwa talaga nagbibigay respeto sa sinasabi nating Biblia at inaaral natin ito na tayo ay full evangelical, no? Ibig sabihin, yung talagang ipinahayag ang mabuting balita. Sa bawat iglesia ay pumili sila ng matatandang namumuno at matapos manalangin ay mag-ayuno, magkaroon ng fasting. Ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinagtitiwalaan. So, sila, nagkakaroon ng anointing, no? Nagkakaroon ng pagpili upang mamuno. At hindi ito basta ginagawa. Kinakailangan ito ng matinding pananalangin, pag-aayuno, katulad ng paghirang ng Pope natin kamakailan, no? Ang buong bayan ng kawan ng Diyos ay nanalangin upang magkaroon ng Pope, no? Bunga ito ng panalangin at pag-aayuno. Kaya nagpapatuloy ang tinatawag na apostolic succession, na yung Pope nating unang Pope na si St. Peter ay mula doon sa hindi naputol na pisi na hanggang sa ngayon ay ngayon itong ating kasalukuyang Pope. Sa unang Korinto 10:16, hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan.
O, tanong, hindi ba ginagawa ito ng mga unang lingkod ng ating Panginoon noon? Tinupad ba ng mga apostol noon ang kanilang narinig sa ating Panginoon nung kanyang ini-introduce at ini-institute ang Holy Eucharist, ang banal na misa? Makikita natin sa Korinto, ang kumikilos na ito yung mga apostol ng ating Panginoon. At makikita at maiisip natin na ito'y practices. Nagpapatuloy, nagkakaroon ng misa. Bakit hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa, umiinom sila? Hindi. No? Nang pagpapala na ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo. No? So merong may ganong ritual. Ito yung tinatawag na sacrament. No? Nakikita pero may biyaya na naroroon. No? Nakalakip nito. Yung pagkain natin sa tinapay lang naman yan eh. Isipin natin, pero sinabi ng ating Panginoon, ito ang aking katawan eh. Kaya may consecration, consubstantial, di ba? Tinapay na aking pinipiraso ay pakikibahagi naman ng kanyang katawan. Oh. Biblical speaking, mga kalaiko. Kaya wag nating basta-basta baliwalain kung paano na-institute tong banal na misa at gano'n na lang natin winawalang bahala. Hindi natin namamalaya na tayo ay inaanyayahan ng banal na misa upang tayo ay makasama sa tipanan. Hindi pwedeng hindi ka magkaroon ng bahagi sa tipan na ito. Kasi ang paglilingkod sa ating Panginoon ay bahagi ng tipan. May lumang tipan na pamamaraan na tinuro ang Diyos at ito'y pinagpatuloy ni Kristo ng ating Panginoon sa bago't walang hanggang tipan. At sa walang hanggang tipan nito, dapat nandoon po tayo, mga kalaiko. So, ang tanong natin dito, sige, in-institute ng ating Panginoon at doon pala nagmula ang banal na misa. So kung wala, paano yun? Kung walang pare, wala na. Hindi na, no? Kayo na lang ang sumagot. Muli, uulitin ko. Ang Diyos na ito na mahalaga sa Kanya ang pamamaraan ng pagsamba, ito yung bagay na magagawa lang natin. Ang hindi pa ba bibigyan niya ng linaw kung paano isa sa katuparan ng tao? So ito ay sinabi niya sa lumang tipan at ito ang sinasabi din ng ating Panginoon sa bagong tipan na gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. O paano ngayon natin may ugnay na dapat maging kasing the same value yung ating pamamaraan na sa sarili natin. Ito yung gusto kong pamamaraan, Lord eh. Ganito kita gustong alalahanin eh. Mas sa feel ko to eh. Mas talagang ramdam na ramdam ko, naiiyak-iyak pa nga ako eh. Pero ang tanong, yung ba gusto ng Diyos? Yung ba instruction? Hindi, inspired ako eh. Diba? Bakit ka makikipagsapalaran? Bakit ka mananangan sa sarili mong emosyon? Hindi maimportante, ang importante ay yung submission doon sa gusto ng Diyos. At muli ang submission, it takes na magkaroon tayo na ating ibaba ang ating sarili upang tayo ay magkaroon ng real essence of being obedient. No? O ngayon, ang tanong, anyone can worship? However they want, mentality. Pwede ba tayong manambahan sa kung anumang gusto natin? Tingnan natin kung ano sinasabi sa Hebreo 5:4, mga kapatid. Ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaaring makamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumili sa kanya tulad ng pagkapili kay Aaron. So mga kapatid, yung karangalan ng pagiging pari, pagiging punong pari, yung karangalan niyang iyon ay kapakinabangan ng kanyang mga nasasakupan. Kapag nalugod ang ating Panginoon sa uri ng pananambahang ginagawa ng punong saserdote ng ating mga kaparian, kapag siya'y namumuhay ng kalugod-lugod, yung kanyang kaluguran ng Diyos, ito ay magiging kapakinabangan na ating mga sumusunod sa Kanya, nating nagpapasailalim sa Kanya. At yung karangalang ito hindi natin pwedeng kopyahin, hindi natin pwedeng i-imitate, i-mimic, at sabihin natin, ako din ay pare, ako ang tinawag dito, ako ang leader dito, ako ang pare dito, karangalan ko rin. Teka, may kaugnayan ka? Teka, inutusan ka? Teka muna, sino nag-ano sa'yo? Nag-anoint sa'yo? Ha? Sino nagpatong ng kamay sa inyo? May apostol ba?
Reality lang, real talk. I-atras nyo ang yung history, nandun ba? Oh. Kaya wag namang angkinin ng sino pa man na sila ay pari din. Yung pari, ibig sabihin lingkod, leader. Ha? Kung ating babaybayin, gusto nating malaman na talagang may direktang kaugnayan tayo sa pamamaraan. Alangan nang magkaroon ng dalawang standard ang Diyos. Ito ang gusto ko at dahil dito sa gusto ko, pinaglaban ito ng mga tagasunod sa akin. Marami ng mga martir ang nabuhos ang dugo, natigmak ng dugo, nadilig upang ang pananampalataya ay lalong uminit at ipaglaban. Tapos, teka, gawa kong bagong version. Pwede rin yun. Meron palang shortcut, ba't pa nagpakamatay yung mga martir? Bakit pa nagpakahirap yung mga santo natin na maging faithful? Para saan ang sinasabi ng Panginoon? Ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Tapat saan? Tapat sa tipanan. Kung pwede rin palang, ay pwede rin yung daan din yan. Ito, pwede rin yan, basta may Diyos din yan. Sa susunod yan, balang araw sama-sama yan. Hindi po ganun kung ating sisiyasatin kung ano sinasabi ng Biblia. Hindi pwede magkaroon ng dual standard ng Panginoon. Kaya niya sinabing ang mananatiling tapat. Kaya nga sinasabing ang aking kawan dapat maparito kasyo. Sila rin, kayo rin mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, mayroon din ako mga tupa na wala sa kulungang ito. Sila ay akin, kinikilala nila ako. Kailangan din sila pumasok dito sa kulungang ito. Kailangan kayo pumasok sa isang simbahan. Recognize ng ating Panginoon, kinikilala nyo sila. Pero kung hindi kayo kabahagi ng tipan, ayaw yung magpasailalim, anong gagawin ng ating Panginoon? Wala doon ang ginawa niyang atonement para sa ating kasalanan. Recognize kayo. Kaya pag tinatawagan kayo ng ating Panginoon, pasakop na tayo. Kasi yun instruction ng ating Panginoon sa 12 apostol. Mayroon pa akong tupa, akin sila. Kailangan. So gawin ninyo lahat ng inyong magagawa para kailangan makapasok sila. Kailangan. Hindi pwedeng exemption. Hindi sinasabing pwede naman, option nila yan. Tupa ko rin naman yan eh. Mabait din yan eh. Di ba? So kinakailangan kapag sinabing kailangan, hindi pwedeng hindi mo gawin. Dapat pumasok ka. Requirements. So ang Diyos ang pumili sa kanila tulad ng pagpili kay Aaron. Kaya yung karangalan na yon, napakahalaga po yon at ito ay dun sa mga hinirang na pari. So I hope sana nagkakaintindihan po tayo ng malinaw sa pagbaybay po natin dito at sinasabi ko lang ito upang maipatawid natin yung tunay na aral ng simbahan na maaring dumating sa ating panahon ng araw na hindi natin nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan ito. Kaya by the grace of God, sa pamamagitan ng mga lingkod ng simbahan, ng mga laiko na nagsisikap na tuparin ang pagiging isang tinawag na Kristiyano na makibahagi sa kinakailangang panggawin ng ating Panginoon para sa kanyang iglesia, kaya tayo nangangahas. Kaya tayo nagsasalita hindi dahil sa tayo nagdudunong-dunungan kundi nakikibahagi tayo bilang laiko, bilang Katoliko, meron tayong tungkulin sa Diyos na umakay. Yun ang reward na gusto natin. Hindi sapat na tayo maging Katoliko, maging tagasunod ni Kristo, pero wala tayong alay na may lalapit sa ating Panginoon. Kahit ang ating pamilya hindi natin inilapit sa ating Panginoon, inilayo pa nga natin sa ating Panginoon. Ano yung akay? Ano yung bunga na gusto ng ating Panginoon? Kaya nga, sino mang nagtuturo ng lahat ng tao ay pwedeng maging pare sa literal na pamamaraan, yung mga pari-parian dyan. Ito po ay labag. Ito po ay maliwanag na taliwas doon sa itinatag ng Diyos mismo, doon sa kanyang ipinakita na halimbawa. So mga standard reference natin sa Biblia, Exodus 28, i-chat down nyo na lang, para makita ninyo na totoo itong sinasabi ko at biblical. When we say biblical, ito talaga yung context, ito yung content. Hebreo 5, Gawa 14, Unang Korinto 10. Sa mga church fathers naman, sabi ni Saint Ignatius of Antioch, let no one do anything of concern to the church without the bishop
Yan po ang turo sa Catechism of the Catholic Church. Pag sinabi pong Catechism of the Catholic Church, yan po ay official na turo ng simbahan sa ating mga Katoliko na dapat alam natin kung tayo ay tunay na Kristiyanong Katolikong itinatag ng ating Panginoon. Isa pa, sabi dito, CCC 1142, the minister who have received the sacrament of holy orders are appointed to nourish the church with the word and grace of God. So bilang sagot sa maaring mga sumasalungat o tumututol, no? Tanong din to ng kadalasan na aking naririnig ng mga Protestant o mga nagko-comment privately or dun sa ating mga ibang account, no? Hindi ba't sapat yung personal relationship kay God kahit walang pare? Di ba natanong din natin, sarap naman, valid naman po yung question, di ba sapat na may personal, ang sarap sabihin na na-declare natin sa sarili natin na the way I treat God, I worship God, it is personal. Pwede yon? Kaya acceptable kaya yon? Alam po ninyo mga kapatid, kung sapat na yung ganong paraan, yung sariling kapamaraanan para mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos, sana hindi na tinawag ni Yahweh noon pa man sa lumang tipan si Aaron, si Moses, yung mga Levitang pare, yung mga manunugtog, yung lahat ng makikilo sa toldang tipanan na yon. Sana hindi na nagtayo si Jesus ng simbahan. Para ano pa, di ba? Kung freehand naman, basta may relasyon ka, feeling mo may relasyon ka sa Diyos kasi feeling mo wala ka namang inaapi, wala kang inaaway, meron akong relasyon sa Diyos personally. Kahit na hindi ko napahalagan kung ano yung gusto mo Diyos, basta ako nakikipagrelasyon sa iyo, okay, may relasyon tayo, kung tayo mangibig, yes, I love you, Han, pwede bang ito? Han, may request akong ganito, hindi, wala akong pakialam, basta ito yung gusto ko para sa iyo. Is it a good relationship? Di ba? Kung tayo makikipagrelasyon sa Diyos, ilalagay natin ating sarili ng may pagpapakumbaba at pagsunod sapagkat obedience matters. So yun sana hindi na niya hinirang sa Mateo 16:18. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Ayan. At sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi makatatagumpay laban sa kanya. Marami nagclaim yan. Pero tingnan mo, yung kanilang mga leader at yung mga naghirang sa kanila, i-rewind mo, pabalik, tingnan mo, ang dulo nun, si Pedro ba? Pero sa atin meron tayong malinaw na listahang hindi napatid. May mga pope tayo na included sa Bible. Kaya doon makikita natin na may tinatawag na apostolic succession. At sinasabi ko sa iyo, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. May simbahan po. Meron po talagang simbahan na itinatag ang ating Panginoon at dapat praktikal na alam natin ito at dapat di tayo papayag na wala tayo sa simbahang ito. Dahil ang sabi niya, ang pintuan ng daigdig ng mga patay o ang pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig sa kanya, hindi makakapagtagumpay sa kanya. So ang tanong, tayo naman kapwa binyagan sa simbahang ito, ang kinakailangan na lang natin ay ang pagtalima sa ninanasa at tinuturo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng simbahang kanyang itinatag. So ito po sana ay mabigyan din natin ng pagninilay sa ating sarili upang may katiyakan nating masasabi na sinusunod talaga natin yung kalooban ng Diyos, no? Sino? Ito pa, napakalinaw nito mga kapatid, no? At tinuro doon sa simbahan, natiyak nating simbahan at doon sa simbahan, itinuro ang banal na Eucharistia bilang tunay na pagsamba. Ulitin ko, at itinuro ang banal na Eucharistia bilang tunay na pagsamba. Mahalagang verse, John 6:54. Tingnan natin kung matututulan po natin. Ang kumakain, ang ating Panginoon nagsasabing ito, kausap niya ang kanyang mga alagad, kausap niya ang kanyang mga tagasunod. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Tanong, kumakain ka ba?
Kinakain mo ba ang laman ng ating Panginoon at iniinom nyo ang kanyang dugo? O feeling natin tayo exempted, di ko kailangan yan. Ayoko makipagtipan sa Diyos, gusto ko lang sa Ama. Paano ka makakalapit sa Ama? Makasalanan ka. Kinakailangan mo ng isang naglingkod o naghandog para sa iyong kasalanan. Kinakailangan mo ng love of God. Lamb of God who takes away the sins of the world. Kinakailangan mo yun. Ang sabi ng Lamb of God na ito, kinakailangan kumain ka ng aking laman at uminom ng dugo. Ayoko. Pero sama mo ako sa benepisyo, dapat ligtas ako. Pwede ba yun? Pero ang sinasabi ng ating Panginoon, kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Kaya tayo, sa ating pananampalatayang Katoliko, isang mortal na kasalanan ang hindi ka magsimba. Akala mo ganun-ganun lang yon. Akala mo pagsimba sa Diyos ay perkursunada. Nasa mood ako para maging banal. Naku mga kapatid, sana po maintindihan natin uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Lahat naman tayo nag-aasam ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Lahat tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang problema, saan? Kaninong dugo? May kinain ka bang dugo? Ininom na laman? Kinain na dugo? Kinain ng dugo. Ininom na dugo at kinain ng laman? Di ba? Ito malinaw mga kapatid. At kapag ating tatalakayin banal Eucharistia, makikita mo, pababaybay ko sa inyo kung paanong siya nagsasabi, ito ang aking laman, ang aking laman ay tunay na katawan, tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin. Kaso hindi naman yan ang focus muna natin, kundi ang pinupokusan natin dito yung pare. Upang mapahalagan natin at maging malinaw sa atin na ganun pala importante ang pare. So paano magaganap ito kung walang pari na magsasagawa nito? Kahit sino na lang kukuha ng tinapay sa bakery, na kahit mayroong libadura, kahit ang tataba, may asukal pa, sabihin natin, ito ang katawan ng ating Panginoon, kaisa ako, no? So hindi po mga kapatid, ang pari ay hindi dagdag lamang, hindi siya dagdag lamang iniisip natin sa ating pananampalatayang Katoliko, dagdag lang ito. Hindi po siya dagdag. Ito po ay kasama talaga. It is how God designed. Kung paanong minarapat ng Diyos na ganun. Kasama sila. Siya ay bahagi ng plano ng Diyos sa kaligtasan mula pa sa simula. At yun nga ang binaybay natin sa lumang tipan pa lang. Sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Hanggang ngayon sa simbahang Katoliko, ang pari ang tulay ng tao patungo sa Diyos sa pamamagitan ng sakramentong ibinibigay ng simbahan. At ang mga sakramentong ito ang siyang nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang tayo ay maging sakdal, maging banal. Dahil sa biyaya ng sakrament nito. Mga gampanin na magpapabanal sa atin. Iyon ang kinakailangan na dapat katangian na meron sa simbahan na naroroon tayo. Na kapag ating ginawa ito ay ito ba'y sinusuportahan ng Panginoon mismo? Na kapag tayo ay gumawa nito ay may assurance ang Diyos na sige gawin mo yan. Pag ginawa mo yan, deal yan. Pinatawad kita. Hindi ko sinasabing dumiretsa ka sa Ama. Sabi ko, meron akong inutusan upang mapatawad ka. Punta ka sa pari, mangumpisal ka. Ayoko diretso ka sa Ama, hindi ka sumunod sa akin. Paano kita mapapatawad? Nasaan ang humility? Nasaan yung pagsunod? Kayabangan yun. Kasi yung sarili natin ang ginagawa nating standard. Ang feeling natin ay we are holy enough to face God directly. Without acknowledging yung ginawa ni Kristo. Kaya sabi niya, okay na kailangan, may mga pari ako na gusto kong gawing an atonement for your sin. So may proseso, may kaayusan. Kaya nga po kung walang pari, walang misa. Kung walang misa, walang Eucharistia. Kung walang Eucharistia, walang masamyong handog na kalugod-lugod sa Diyos. Walang alay. Wala tayong totoong pakikiisa kay Kristo. So ang pagsamba ng mga Israelita noon, dapat doon tayo nakapattern. Kasi iisang Diyos ang pinagigintipan natin. Ang pagsamba ng mga Israelita ay hindi lang personal, ito ay liturgical, communal, pangkalahatan na nangangailangan po ng pari na itinalaga, pinahiran. Ibig sabihin the anointed one.
Kaya kung ang Diyos mismo yung nagtakda ng pari upang magsagawa sa ganitong pamamaraan na ayon sa kanyang minarapat na disenyo, ito yung gusto niya, ng uri ng magsagawa ng pagsamba at mag-alay ng sakripisyo. So sino naman po tayo? Sino naman po tayo upang baguhin ito? Wala po tayong karapatan na baguhin yung standard na itinatag ng ating Panginoon. Ito yung gusto niya. Wala tayong karapatan na sabihin na hindi na ito ang kailangan sa bagong tipan. Samantalang ito'y pinagpatuloy at pinagtibay ng ating Panginoon at kanyang sinabi, ito ang bago at walang hanggang tipan. Sino tayo na gagawa ng sarili nating standard at babaliwalain ang sinabi ng ating Panginoon? Muli, in apologetic view, no? Kung walang pari, siyempre wala kang misa. Kung wala kang misa, wala kang sakripisyo. Kung wala kang sakripisyo, wala kang tunay na pagsamba na naayon sa kalooban ng Diyos. So malinaw, sana maging malinaw ang kasagutan. Ang simbahang may tunay na pari ay may tunay na pagsamba at tunay na handog ayon sa referensyang ating nailatag sa Biblia at sa kasaysayan at sa realidad. Basahin natin. Dahil dito, ipinaaalala ko sa inyo na gamitin mong mabuti ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Yan po ang tinatawag na nagle-lay hands. Nagle-lay hands yung mga apostol noon upang italaga kung sino yung mga magiging lihitimong lingkod. Kaya yung ating mga lingkod sa ating kapanahunan ngayon sa mga pari, yan po ay binigyan ng pagpapatong ng mga obispo. Mula sa paglilihan sa mga apostol noon, nagtuloy-tuloy po yun. Doon nakaugnay yung tinatawag na pagkakahirang sa mga pari. Doon tayo nagkaroon ng malinaw na kaugnayan na hindi natin makikita sa ibang sekta na mag-claim na sila yung tunay na iglesia, samantalang wala silang maipapakitang katibayan na sila ay naroroon sa tinatawag na hindi naputol na pisi na kung iyong babaybayin ay makikita natin na nagmumula sa hanay ng mga apostol at ang dulo nito ay si San Pedro na unang papa nating mga Katoliko. So yun po, makikita natin at sana kakaroon tayo ng confidence sa ating sarili sa pala na maging Katoliko. Ngayon magsisimba na ako kasi alam ko biblically nandun pala at napakahalaga pala ng mayroong pari at ito pala ang uri ng pagsambang gusto ng ating Diyos. So ang tanong dito, kung ang Diyos mismo ay nagtalaga ng pari sa lumang tipan at pinailalim ni Kristo ito sa bagong tipan sa pamamagitan ng misa, so uli, sino nagbibigay sa atin ng karapatan na alisin ito? Ganun lang yun, pinakasama rin ng aking inilatag sa inyo, dinitali ko lang, yung Diyos ang nagtalaga ng pari sa lumang tipan. At ito'y pinagpatuloy ng ating Panginoon sa bagong tipan nung nagtayo siya ng banal na Eucharistia ng misa. At ito'y binili niya sa kanyang mga apostol na gawin ito bilang pag-aalala sa akin. Ito yung pamamaraan upang magkaroon tayo ng tunay na pananambang kalugod-lugod sa kanya. Ang tanong, sino tayo para alisin yung karapatang ito na pinasimulan pa sa lumang tipan? Sino tayo para baliwalain ito? Dapat tayo ay magpasailalim kasi hindi tayo naalis doon sa tamang pamamaraan na inaasahan ng ating Panginoon. Kaya hindi ba't yung pagpapakababa ang pagsunod sa gusto ng Diyos at hindi ang pag-imbento ng sariling paraan ang tunay na pagsamba? Kaya bilang conclusion mga kapatid, ang tunay na pagsamba ay may sakripisyo. Yung alay po yan. At isa sa unang sakripisyo na magagawa mo, sakripisyo mo na yung sariling mong pride ibaba mo. At sakripisyo na patayin mo ang sarili mo sa mga panahon na ninanasa na yung katawan na ikaw ay magliwaliw, na ikaw ay mag-happy-happy, ito ay panahon at oras ng pagsamba, patayin mo muna ang sarili mo sa ninanasa mong iyon alang-alang sa kagustuhan ng Diyos at ito yung sakripisyo na kalugod-lugod sa Diyos dahil nagpapasailalim ka. Dinidisregard mo yung anumang mga schedule mo, gaano mang kaimportante sa iyo, mas mahalaga matanggap mo ang katawan at dugo ng ating Panginoon sa banal na misa. So yun po, ang pari ay hindi simpleng leader,
hindi tagapaghatid ng biyaya ni Kristo, lalo na kundi siya po ay tagapaghatid. No? Hindi lang po basta leader, kundi siya po ay tagapaghatid ng biyaya ni Kristo, lalo na sa banal na Eucharistia at sakramento ng kumpisal o pagpapatawad. So ang pagkapari ay bahagi ng plano ng Diyos, no? So I hope na maging malinaw sa atin yung pagkapari ay bahagi, disenyo ng plano ng Diyos, at ito ay nakita natin kung papaanong mula doon sa kasaysayan, sa lumang tipan, na ang Diyos na si Yahweh nangusap sa kanyang mga lingkod at itinuro yung pamamaraan, nakalugod-lugod sa kanya na dapat tayo may handog, at ang handog na yun ay hindi pwedeng bigay ng sino paman kundi sa pamamagitan ng kanyang itinalagang leader, na kung tawagin natin ay mga punong saserdote o mga pari, upang sa pamamagitan ng kaayusan na ito ay magkaroon ng tamang at organisadong pamamaraan ng pagsamba at hindi kanya-kanya. That's why sa tunay na pagsamba, may pari, may handog, may naghahandog sa diwa ng pagpapakumbaba at pananampalatayang naayon sa Biblia at turo mismo ng ating Panginoon. So by that mga kalaiko, hanggang dito na lang muna, at I hope ay nabigyan natin ng kaliwanagan yung mga maari nagtatanong na bakit kinakailangan pa ng pari. Ito po ang mga kadahilanan. Sumaatin ang kapayapaan, ad Jesum per Mariam, Pro Deo et Ecclesia.